Lumaki ako sa isang maliit na barangay kung saan halos magkakakilala ang lahat ng tao. Hindi kami mayaman, pero hindi rin naman kami lubos na naghihirap noon. Ang nanay ko ang nagsilbing haligi ng aming tahanan. Siya ang gumigising ng maaga para magluto, siya ang naglalaba, at siya rin ang naghahanap buhay para may maipakain sa akin araw-araw. Bata pa lang ako, napapansin ko na wala kaming ibang kasama sa bahay. Wala akong nakikitang tatay na katulad ng sa ibang bata na hinahatid sila sa eskwela o kinukuhanan ng bola kapag naglalaro sa kalsada. Nung una, hindi ko yun masyadong iniintindi. Pero habang tumatagal, nagsimula na akong magtanong. Ma, nasan po si Papa? Isang beses kong tanong habang kumakain kami ng tuyo at kanin. Saglit siyang natahimik noon, parang pinipigilan ng sarili na magsalita. Tumingin siya sa akin at pilit na mumiti, pero halata sa mga mata niya ang lungkot. Wala na siya, maikli niyang sagot. Hindi ko na pinilit pang magtanong noon, pero sa murang isip ko, hindi ko maintindihan kung bakit wala ang isang taong dapat ay kasama namin. Habang lumalaki ako, unti-unti kong naiintindihan ang ibig sabihin ng pagkawala niya. Hindi pala siya namatay, kundi iniwan niya kami. May mga pagkakataon na naririnig ko ang mga kapitbahay na nagbubulungan tungkol sa amin. May mga salitang hindi ko lubos maintindihan noon, pero sapat na para maramdaman ko ang hiya at lungkot. Doon nagsimulang mabuo ang isang bahagi ng puso ko na may halong galit. Galit sa isang taong hindi ko man lang nakilala ng maayos. Hindi naging madali ang buhay namin. Dumating ang panahon na halos wala na kaming makain. Nakikita ko kung paanong nagpupuyat ang nanay ko, kakaisip kung saan kukuha ng panggastos kinabukasan. Minsan, kahit pagod na siya, pipilitin pa rin niyang ngumiti para lang hindi ko maramdaman ang hirap na dinadala niya. Doon ako natutong maging matatag. Doon ko rin ipinangako sa sarili ko na hindi ko siya pababayaan. Pagkatapos kong makatapos ng high school, hindi na ako nakapagpatuloy ng pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Hindi iyon naging madali para sa akin dahil pangarap ko ring makapagtapos, pero mas pinili kong tumulong sa nanay ko. Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko bilang tindera ng isda sa palengke. Unang araw ko pa lang sa palengke, ramdam ko na agad ang hirap. Maaga pa lang, 3:00 ng madaling araw, gising na ako para sumama sa nanay ko sa pagbili ng paninda. Malamig pa ang hangin at madilim ang paligid, pero kailangan naming kumilos ng maaga para makakuha ng sariwang isda. Pagdating sa palengke, sasalubong sa amin ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga tao. Mga nagtitinda, mamimili at mga nagbubuhat ng kahon. Unti-unti akong nasanay sa ganitong klase ng buhay. Natuto akong makipagtawaran, ngumiti kahit pagod na at magtiis sa init at amoy ng isda. Minsan, may mga mamimili na mataray. May mga nagagalit kapag hindi nila nakuha ang gusto nilang presyo. Pero pinipilit kong maging mahinahon. Lagi kong iniisip ang nanay ko kung paano siya nagsakripisyo para sa akin. Kaya ginagawa ko ang lahat para makatulong. Sa kabila ng hirap, may mga pagkakataon pa rin na nakakaramdam ako ng kakaibang saya. Lalo na kapag nakakauwi ako na may dala kaming sapat na pera para makabili ng pagkain o makapagbayad ng kuryente. Simpleng buhay lang pero puno ng pagsusumikap at pagmamahal. Pero sa likod ng lahat na ngayon, hindi pa rin nawawala ang tanong sa isip ko. Sino ba talaga ang tatay ko? Bakit niya kami iniwan? May mga gabi na hindi ako makatulog, iniisip kung ano kaya ang itsura niya, kung kamukha ko ba siya, o kung naaalala pa ba niya kami. Minsan naiisip ko na sana kahit isang beses lang makita ko siya para matanong kung bakit. Pero sa tuwing naiisip ko yun, naaalala ko rin ang lahat ng pinagdaanan namin ng nanay ko. Ang mga araw na walang makain, ang mga gabing umiiyak siya nang hindi ko nakikita, at ang mga panahon na ako ang sumalo sa responsibilidad na dapat sana ay dalawa kaming gumagawa. Doon muling bumabalik ang galit sa puso ko. Kaya sa halip na isipin siya, mas pinili kong ituon ang sarili ko sa kasalukuyan.
Sa bawat araw na lumilipas, mas pinipili kong maging mabuting tao tulad ng itinuro ng nanay ko. Kahit mahirap ang buhay, hindi ko hinayaang mawala ang awa at malasakit ko sa iba. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng prinsipyo na yun, ang pagiging mabuti kahit sa gitna ng kahirapan, ang magdadala sa akin sa isang katotohanan na babaguhin ang buong buhay ko. Isang katotohanan na hindi ko inaasahan at hindi ko rin inakala na haharapin ko balang araw. Unti-unti kong nakasanayan ang takbo ng buhay ko sa palengke. Halos pare-parehong nangyayari araw-araw. Gigising ng madaling araw, sasama sa pagbili ng paninda, at maghapon na magtitinda ng isda habang nakikipagsabayan sa ingay at siksikan ng mga tao. Sa simula, akala ko iyon na ang magiging paulit-ulit na ikot ng buhay ko. Hanggang sa isang araw, may napansin akong bagay na hindi ko agad pinansin, pero kalaunan ay hindi na mawala sa isip ko. Sa gilid ng palengke, malapit sa may tambakan ng kahon at basurahan, may isang matandang lalaki na madalas kong makita. Nakaupo lang siya sa lumang karton, nakayuko at parang walang lakas na gumalaw. Marumi ang kanyang damit, gusot ang buhok, at halatang ilang araw nang hindi naliligo. Sa unang tingin pa lang, alam mong isa siyang pulubi. Marami ng ganitong tao sa palengke, kaya nung una hindi ko siya masyadong pinansin. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang hindi siya katulad ng ibang pulubi. Hindi siya palimos ng palimos, hindi rin siya nangungulit sa mga tao. Tahimik lang siyang nakaupo, minsan ay nakatingin sa malayo, minsan naman ay nakayuko lang na parang malalim ang iniisip. May mga pagkakataon pa nga na kahit may dumaan na nagbibigay ng barya, hindi niya ito pinapansin agad. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga isda sa pwesto ko, napansin ko siyang nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung nagkataon lang o sadyang sa akin siya nakatingin, pero may kakaiba sa tingin niya. Hindi iyon tulad ng ibang pulubi na puno ng pagmamakaawa. Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Hindi ko maiyon pinansin at ipinagpatuloy ko ang pagtitinda. Dumating ang mga suki, may tumawad, may nagreklamo sa presyo, at tulad ng dati, ngumiti lang ako at nagpasensya. Pero paminsan-minsan, napapatingin pa rin ako sa direksyon niya. Nandoon pa rin siya, hindi gumagalaw, parang hinihintay lang na lumipas ang oras. Nang sumapit ang tanghali, napansin kong wala pa siyang kinakain. Samantalang ako, kahit papaano ay may baon o nakakabili ng kaunting ulam, siya ay tila walang-wala talaga. Doon ako nakaramdam ng kunting awa, pero agad ko rin iyong pinigilan. Hindi nga ako alam kung saan ako kukuha ng pangdagdag sa gastos, tutulungan ko pa bulong ko sa sarili ko. Totoo naman, hirap na rin kami. Minsan nga kulang pa ang kinikita namin para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya pinili kong huwag na lang siyang isipin. Pero habang tumatagal ang mga oras, hindi ko maiwasang mapansin ang kalagayan niya. Napansin kong unti-unti siyang humihiga sa karton, parang nanghihina na. Wala man lang lumalapit sa kanya. May mga taong dumadaan pero parang wala silang nakikita. Para bang naging bahagi na lang siya ng paligid. Isang bagay na hindi na pinapansin. Sa loob ko, may kung anong kumikirot. Naalala ko ang mga panahong halos wala rin kaming makain ng nanay ko. Yung pakiramdam ng gutom na hindi mo maipaliwanag. Yung panghihina ng katawan. At yung pakiramdam na parang wala kang kakampi sa mundo. Hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko sa kanya. Kinuha ko ang isang maliit na isda mula sa paninda namin. Hindi iyon ang pinakamaganda o pinakamalaki, pero sapat na iyon para may makain siya. Nag-alinlangan pa ako sandali, iniisip kong tama ba ang gagawin ko. Baka mapagalitan ako ng nanay ko kapag nalaman niyang namigay ako ng paninda. Pero nanaig pa rin ng awa. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung tatanggapin niya ba ang ibibigay ko. Pero nang maramdaman niyang may lumapit, unti-unti siyang tumingin sa akin. Kuya, kumain po kayo. Habang inaabot ang isang maliit na supot na may lamang isda at kaunting kanin na galing sa baon ko. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin lang siya sa akin. Parang hindi makataniwala. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga mata. Parang may gusto siyang ilabas na emosyon pero pinipigilan niya. Ilang segundo ang lumipas bago niya dahan-dahang inabot ang pagkain. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang supot. Salamat, himinang nasabihi.
Hindi ko na hinintay ang iba pa niyang sasabihin. Tumanggol lang ako at bumalik sa pwesto ko. Pero habang naglalakad ako pabalik, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang gumaan kahit papaano. Mula noon, hindi na mawala sa isip ko ang matandang iyon. Sa tuling nakikita ko siyang kumakain, may kakaibang saya akong nararamdaman. Kahit maliit lang ang naibibigay ko. Hindi ko pa alam noon kung bakit, pero parang may kung anong koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan naming dalawa. At sa simpleng desisyon kong iyon, ang pag-abot ng maliit na tulong, hindi ko alam na iyon na palang silula ng isang kwento na babaguhin ang pananaw ko sa buhay at magbubunyag ng isang katotohanang nagtagal na akong hinahanap. Pagkatapos ng araw na iyon, akala ko ay isang beses lang mangyayari ang pagtulong ko sa matandang lalaki. Pero kinabukasan, nang makita ko siyang muli sa parehong pwesto, nakaupo sa karton at tila nang hihina pa rin, parang may kung anong humila sa akin para ulitin ang ginawa ko. Hindi ko iyon pinag-isipan ng matagal. Parang kusa na lang kumilos ang mga kamay ko, kumuha ng maliit na bahagi ng paninda at kaunting kanin, saka dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi na ako gaanong nahihiya tulad ng una. "Kumain po kayo," sabi ko habang inaabot ang pagkain. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, mas malinaw kong nakita ang mga mata niya. May lungkot, may pagod, pero may kung anong kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Tinanggap niya ang pagkain at bahagyang tumanggo. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero ramdam ko ang pasasalamat niya. Mula noon, naging bahagi na ng araw ko ang pagbibigay sa kanya ng pagkain. Hindi man palagi ay marami, pero sinisiguro kong kahit papaano ay may nakakain siya. Minsan, tinapay lang. Minsan, isda at kanin. May mga araw na halos wala na ring matira sa amin, pero kahit ganon, hindi ko magawang pabayaan siya. Napansin iyon ng mga katabi kong tindera. "Hoy, bakit mo ba pinapakain yan? Hindi ka naman mayaman," sabi ng isa habang nag-aayos ng kanyang paninda. Natawa lang ako ng mahina at nagkibit balikat. "Kawawa naman kasi," sagot ko. Umiling lang siya at nagpatuloy sa dinagawa niya, pero alam kong hindi siya sang-ayon sa ginagawa ko. Minsan naman, sinabihan ako ng isa pang tindera. "Lugi ka niyan, imbes na ibenta mo, pinamimigay mo pa." Totoo naman ang sinasabi nila. Sa bawat ibinibigay ko, may katumbas na bawas sa kikitain namin. Pero hindi ko alam kung bakit, hindi ko iyon kayang tigilan. Parang may bahagi ng puso ko na hindi papayag na makita siyang nagugutom. Habang tumatagal, mas nagiging pamilyar ang presensya niya sa akin. Tuwing darating ako sa palengke, isa siya sa una kong hinahanap sa paligid. Kapag wala siya, parang may kulang sa araw ko. At kapag naroroon siya, kahit hindi kami nag-uusap, sapat na ang makita ko siyang maayos kahit papaano. Isang tanghali, habang inaabot ko ang pagkain sa kanya, napansin kong mas maayos ang itsura niya kumpara sa mga nakaraang araw. Hindi pa rin siya malinis, pero parang may konting lakas na bumalik sa kanya. Umupo ako sandali sa tabi niya, kahit alam kong baka may magtaka kung bakit ako nakikipag-usap sa isang pulubi. "Matagal na po ba kayong nandito?" tanong ko. Hindi ko rin alam kung bakit bigla akong nagtanong. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Hindi na rin mabilang ang araw, mahina niyang tugon. Parang mabigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Tumanggo lang ako at hindi na nagtanong pa. Hindi ko gustong pilitin siyang magsalita kung ayaw niya. Pero sa simpleng sagot niya, parang mas lalo akong na-curious sa buhay niya. Sino siya? Ano ang nangyari sa kanya? Bakit siya napunta sa ganitong kalagayan? Sa mga sumunod na araw, paminsan-minsan ay nagkakaroon kami ng maikling usapan. Hindi malalim, pero sapat para makilala ko siya kahit kaunti. Napag-alaman ko na matagal na siyang mag-isa. Wala siyang nabanggit na pamilya at tuwing tinatanong ko iyon, parang iniiwasan niyang sagupin. May mga pagkakataon na napapansin kong nakatingin siya sa akin habang abala ako sa pagtitinda. Hindi iyon nakakatakot na tingin, kundi parang may halong pag-aalala o pagmamasid. Minsan ay nahuhuli kong nakatingin, tapos bigla siyang iiwas ng tingin na parang nahihiya. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero tuwing nangyayari iyon,
may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Parang may kung anong pamilyar sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Pero agad ko ring iyong binabaliwala, iniisip na baka naiisip ko lang iyon dahil lagi ko siyang nakikita. Isang araw, habang inaabot ko ang pagkain sa kanya, napansin kong tila mas nanghihina siya kaysa dati. Mabagal ang galaw niya at hirap siyang umupo ng tuwid. Agad akong napakunot ng ulo at mas napabilis ang lakad ko. "Okay lang po ba kayo?" Tanong ko, may halong pag-aalala sa boses ko. Tumanggo siya pero halatang pilit lang iyon. Inabot ko sa kanya ang pagkain at sinigurong maayos niyang hahawakan iyon. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na napigilang manatili sa tabi niya ng mas matagal. Habang pinapanood ko siyang kumain, napagtanto ko kung gaano kalaki ang epekto ng maliit na tulong sa isang tao. Simpleng pagkain lang iyon para sa akin, pero para sa kanya, parang iyon na ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Hindi ko malamayan na unti-unti na pala siyang nagiging bahagi ng araw ko. Hindi na lang siya basta pulubi sa gilid ng palengke. Sa hindi ko maipaliwanag na kaparaanan, parang may koneksyon na nabubuo sa pagitan namin. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na hindi basta pagkakataon lang ang pagdating niya sa buhay ko. Parang may dahilan kung bakit siya naroroon, kung bakit ko siya napansin at kung bakit hindi ko magawang talikuran ang pagtulong sa kanya. Hindi ko pa alam kung ano ang dahilan na iyon, pero ramdam ko na may mas malalim pang kwento na unti-unting hinihintay na bumunyag. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na nawala sa isip ko ang pagtawag niya sa akin ng anak. Kahit pilit kong isinasantabi, parang may kung anong bumabalik sa alaala ko tuwing naaalala ko ang boses niya. Hindi iyon galit o takot, kundi isang uri ng pagkalito na hindi ko maipaliwanag. Pero tulad ng dati, pinili ko pa ring magpatuloy sa ginagawa ko sa palengke na parang walang nagbago. Kinabukasan, mas maaga akong dumating kaysa karaniwan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may gusto akong patunayan sa sarili ko na normal lang ang lahat at wala akong dapat isipin. Pero pagdating ko pa lang, agad ko siyang hinanap sa gilid ng palengke. Nandoon siya, nakaupo sa parehong karton, tahimik na nakatingin sa lupa. Huminga ako ng malalim at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng paninda. Pero ilang minuto pa lang ang lumilipas, napapansin ko na naman ang sarili kong napapatingin sa kanya. Parang may kung anong humihila sa akin, nalapitan siya kahit hindi pa oras ng pahinga. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Kumuha ako ng maliit na bahagi ng isda at tinapay, saka ako lumapit sa kanya. Hindi na ako nagsalita agad. Umupo lang ako sa tabi niya at saka ko inabot ang pagkain. "Salamat," sabi niya. Mas malinaw na ang boses niya kaysa dati. Tahimik lang ako sandali, saka ako nagsalita. "Pwede ko po bang malaman kung saan po kayo galing?" Tanong ko. Maingat ang tono ko. Saglit siyang natahimik. Nakatingin lang siya sa pagkain na hawak niya. Parang iniisip kung sasagot ba siya o hindi. Ilang segundo ang limipas bago siya nagsalita. Matagal na akong gumagalaw," sagot niya. Hindi direkta, pero sapat para magsimula ang usapan. "May pamilya po ba kayo?" Tanong ko muli, kahit alam kong medyo personal na iyon. Sa pagkakataong iyon, napansin kong huminto siya sa pagkain. Dahan-dahan siyang napahinga, saka bahagyang napayuko. "Meron. Dati," sagot niya. May kung anong kumirot sa dibdib ko sa sagot niyang iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bigat ang bawat salitang binibitawan niya. Hindi ko na napigilang magtanong pa. "Nasaan na po sila?" Tanong ko, halos pabulong. Matagal bago siya sumagot. Tumingin siya sa malayo, parang may binabalikan sa alaala niya. "Iniwan ko," sabi niya. Direkta, ngunit puno ng pagsisisi. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa akin nang marinig ko iyon. Hindi ko inaasahan ang sagot niya. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong ramdaman. Pero sa loob ko,
parang may unti-unting nabubuo na koneksyon sa pagitan ng kwento niya at ng sarili kong nakaraan. Hindi ko agad nakapagsalita. Tinitigan ko lang siya, pilit inuunawa ang sinabi niya. "Bakit po?" tanong ko, hindi ko na napigilan. Napikit siya sandali bago sumagot. "Nagkamali ako. Pinili ko ang maling landas. Akala ko noon, mas magiging maayos ang buhay ko kung iiwan ko sila. Pero mali ako," sagot niya, halatang hirap sa bawat salita. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko siya pinutol. Ramdam kong matagal na niyang kinikimkim ang mga salitang iyon. "May asawa ako at may anak," dagdag niya, halos pabulong. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may kung anong bumabalik sa alaala ko. Mga tanong na matagal ko nang kinikimkim, mga sagot na hindi ko kailanmang nakuha. "Anong nangyari po sa kanila?" tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, hindi siya umiwas. "Hindi ko na alam. Iniwan ko sila nang walang paalam. Wala akong lakas ng loob na bumalik," sagot niya. Hindi ko napansin na napahigpit na pala ang hawak ko sa sarili kong kamay. Parang may kung anong sumisikip sa dibdib ko habang nakikinig sa kanya. May mga detalye sa kwento niya na kahiwag ng mga narinig ko mula sa nanay ko noon. Ang lalaking umalis, ang pamilyang iniwan, ang katahimikan na iniwan sa likod. Hindi ko agad pinahalata ang ramdam ko. Ayaw kong magdalos-dalos. Ayaw kong mag-isip ng kung ano-ano na maaaring hindi naman totoo. Pero habang nakaupo ako sa tabi niya, habang pinapanood ko siyang kumain, habang pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya, hindi ko maiwasang maramdaman na parang unti-unting nagdudugtong ng mga piraso ng isang kwento na maaaring konektado sa sarili kong buhay. Hindi ko pa kayang tanggapin ang posibilidad na iyon, kaya pinili ko munang manahimik at itago ang mga tanong na unti-unting bumubuo sa isip ko. Pagbalik ko sa pwesto ko, hindi na ako makakonsentrate sa pagtitinda. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga sinabi niya. May asawa ako at may anak. Iniwan ko. Parang may kung anong gustong magsabi sa akin na hindi lang basta nagkataon ang lahat. Pero sa kabilang banda, pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na marami namang ganitong kwento sa mundo. Pero kahit anong pilit ko, hindi wala ang pakiramdam na ito na ang matandang pulube na tinutulungan ko ay may mas malalim na koneksyon kaysa sa inaakala ko. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Takot sa katotohanang maaring magbago sa lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko at sa nakaraan ko. Hindi na ako mapakali matapos ang usapan namin ng matandang iyon. Kahit pilit kong itinutok ang sarili ko sa pagtitinda, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga sinabi niya. Parang may kung anong hindi ko maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ng kwento niya at ng sarili kong buhay. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang lahat o may mas malalim na dahilan kung bakit ko siya nakilala. Pag-uwi ko ng bahay ng gabing iyon, tahimik lang akong kumilos. Nagluto ako ng hapunan, naghain, at naupo sa harap ng mesa kasama ang nanay ko. Pero kahit kaharap ko siya, parang malayo ang isip ko. Napansin niya iyon agad. "Ano bang iniisip mo?" tanong niya habang pinagmamasdan ako. Nag-alinlangan ako sandali. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero sa loob ko, alam kong kailangan ko nang magtanong. "Ma, pwede po ba kitang tanungin tungkol kay Papa?" sabi ko, dahan-dahan. Bigla siyang natahimik. Parang napako ang tingin niya sa akin. Ilang segundo siyang hindi nagsalita at ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. "Bakit mo biglang natanong?" sagot niya. Medyo nagbago ang tono ng boses niya. Huminga ako ng malalim bago sumagot. "May nutilawa kasi akong matanda sa palengke. Pulubi siya. Tapos, may mga sinabi siya na parang..." Hindi ko natapos ang sasabihin ko.
Parang ano? Tanong niya. Medyo mas seryoso na ang mukha. Parang kwento mo po tungkol kay Papa. Tuluyan ko nang sinabi. Napansin kong biglang nag-iba ang ekspresyon ng nanay ko. Para siyang natigilan at unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Hindi siya agad nagsalita kaya nagpatuloy ako. Sabi niya, iniwan niya raw ang asawa at anak niya. Matagal na. Tapos hindi na siya bumalik. Dagdag ko, habang pinagmamasdan ng reaksyon niya. Napayuko ang nanay ko at napahawak sa gilid ng mesa. Hindi ko siya agad pinilit magsalita. Hinintay ko lang siyang magproseso ng narinig niya. Anong itsura niya? Tanong niya. Mahina pero puno ng kaba. Nag-isip ako sandali. Matanda na po. Payat. Medyo maputi. Tapos... Tumigil ako saglit. Pilit inaalala ang detalye. Yung mata niya po, parang pamilyar. Dagdag ko. Bigla siyang napatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya pero ramdam kong may kung anong bumabagabag sa kanya. Tapos? Tanong niya ulit. Tinatawag niya akong anak, sabi ko. Diretsyong lumabas sa bibig ko. Sa sandaling iyon, parang may pumutok na katahimikan sa pagitan namin. Napansin kong nangingilid ang luha sa mata ng nanay ko. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Anak. Mahina niyang sabi pero hindi niya naituloy.
Paglapit ko sa kanya ng umagang iyon, ramdam ko agad ang kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi na iyon tulad ng dati na simpleng awa lang ang nararamdaman ko. Ngayon, may halong kaba, pagdududa, at takot na baka tama ang iniisip ko. Nakaupo siya sa dati niyang pwesto. Tahimik, nakayuko, at parang pagod na naman. Hindi ako agad nagsalita. Umupo muna ako sa tabi niya at inilapag ang dala kong pagkain. Napansin niyang may lumapit, kaya dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa pagkakataong iyon, hindi ako umiwas ng tingin. Tinitigan ko siya ng diretsyo, parang hinahanap ang sagot sa mukha niya. "Magandang umaga po," sabi ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Bahagya siyang tumanggo. "Magandang umaga," sagot niya. Inabot ko ang pagkain pero hindi ko agad binitawan. "Pwede po ba kitang tanungin ulit?" sabi ko, seryoso ang tono ko. Napansin kong parang nag-aalangan siya, pero sa huli, tumanggo rin siya. "Ano yun?" sagot niya. Huminga ako ng malalim bago magsalita. "Yung pamilya niyo po, yung iniwan niyo, saan po sila nakatira dati?" tanong ko, dahan-dahan. Saglit siyang natahimik. Tumingin siya sa malayo, parang binabalikan ng nakaraan. "Sa probinsya, malapit sa dagat," sagot niya. Biglang kumabog ang dibdib ko. Hindi pa iyon sapat na ebidensya, pero pareho iyon sa lugar na pinanggalingan namin. "Anong pangalan ng asawa niyo?" tanong ko, halos pabulong. Napapikit siya sandali bago sumagot, parang hirap siyang bigkasin ng pangalan. Nang tuluyan niyang sabihin niyon, parang may sumabog sa loob ko. Yun ang pangalan ng nanay ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid ko. Tinitigan ko lang siya. Pilit pinipigilan ng sarili kong magpadalos-dalos. "May anak po ba kayo?" tanong ko ulit, kahit alam ko na ang sagot. Tumanggo siya. "Isa. Iniwan ko siyang bata pa," sagot niya. Mabigat ang boses. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Ako po yun!" bigla kong sabi. Halos hindi ko na malaya na ang lumabas iyon sa bibig ko. Bigla siyang napatingin sa akin. Parang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ilang segundo kaming nagtitigan. Walang nagsasalita. "Ano?" mahina niyang sabi. "Anak niyo po ako." Ulit ko. Mas malinaw na ngayon ang boses ko, kahit nanginginig. Napansin kong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagkalito, napunta sa pagkagulat, hanggang sa tuluyang napuno ng emosyon. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahan niya akong tinitignan, parang sinusubukang kumpirmahin kung totoo ang sinasabi ko. Hindi pwede," bulong niya, pero halata sa mata niya na gusto niyang maniwala. "Iniwan niyo po kami," sabi ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Lumaki ako na wala kayo. Si mama lang ang kasama ko. Siya lang ang nagtaguyod sa akin." Biglang tumulo ang luha niya. Hindi niya yun pinigilan. Para bang matagal na niyang gustong ilabas ang sakit na iyon. "Anak," sabi niya, nanginginig ang boses. Naramdaman kong sumikip ang dibdib ko sa narinig ko. Matagal ko nang gustong marinig ang salitang iyon mula sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na ganito ang sitwasyon kung kailan ko iyon maririnig. "Huwag niyo po akong tawaging anak," bigla kong sabi. Hindi ko na napigilan ng galit na matagal ko nang kinikimkim. "Saan kayo nung kailangan namin kayo? Saan kayo nung nagugutom kami? Saan kayo nung umiiyak si mama gabi-gabi?" Hindi siya sumagot agad. Nakayuko lang siya habang patuloy ang pagdaloy ng luha sa mukha niya. "Alam niyo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan namin?" Dagdag ko, mas lumalakas na ang boses ko. Hindi ko na alintana kung may makakarinig. "Alam ko, mali ako," mahina niyang sagot. "Araw-araw ko iyong pinagsisisihan." "Tapos mayon, bigla na lang kayong lalabas sa buhay ko?" sabi ko, puno ng sakit ang boses ko. "Pulubi pa kayo ngayon at ako pa ang tumulong sa inyo nang hindi ko alam kung sino kayo." Hindi siya umimik. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat ng nararamdaman ko. "Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa inyo o magagalit." Dagdag ko, habang pilit pinipigilan ng sarili kong mag-iyak.
Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayo, sabi niya. At lalong hindi ko inaasahan na ikaw pa ang tutulong sa akin. Tahimik akong tumingin sa kanya. Sa kabila ng galit ko, hindi ko maitatanggi na may parte sa akin na naaawa sa kanya. Kita ko ang pagsisisi sa mga mata niya, pero hindi ko alam kung sapat na iyon para burahin ang lahat ng sakit na iniwan niya. Kung pwede lang ibalik ang panahon, pero mapuputo lang kanyang boses. Pero hindi na pwede, sagot ko, diretso. Natahimik kaming dalawa. Ang dating simpleng lugar sa gilid ng palengke ay naging saksi sa isang katotohanang hindi ko kailanman inaasahan. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang matandang pulubi na tinutulungan ko ay hindi lang basta estrangero. Siya ang lalaking matagal kong hinanap, kinagalitan at pinangarap na makilala. Ang tatay ko. Matapos sa mga salitang binitiwan ko, parang bumigat ang hangin sa paligid namin. Hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko. Nakaupo lang ako sa tabi niya habang siya ay nakayuko, tahimik na umiiyak. Ang ingay ng palengke na dati ay normal na sa akin, biglang parang nawala sa pandinig ko. Parang kaming dalawa lang ang natira sa mundo sa sandaling iyon. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong haharap ako sa tatay ko ng ganito. Hindi sa isang maayos na tahanan, hindi sa isang pagkakataong puno ng saya, kundi sa gilid ng palengke, habang siya ay isang pulubi at ako ang nagbibigay sa kanyang pagkain. Tumayo ako ng dahan-dahan. Hindi ko na kayang manatili pa sa tabi niya. Masyadong mabigat ang nararamdaman ko. Kailangan ko pong bumalik sa pwesto, sabi ko, kahit hindi ko naman talaga alam kung iyon ang dahilan. Ang totoo, gusto ko lang makalayo. Tumanggo siya, hindi pa rin tumitingin sa akin. Salamat. Sa lahat, mahina niyang sabi. Hindi na ako sumagot. Tumalikod na ako at naglakad pabalik sa pwesto ko. Pero bawat hakbang ko ay parang mas bumibigat. Pakiramdam ko, may iniwan akong bahagi ng sarili ko sa lugar na iyon. Pagdating ko sa pwesto, pilit kong ipinagpatuloy ang pagtitinda. Nakikipagtawaran, ngumiti, sumagot sa mga tanong ng Mami Nili, pero lahat ng iyon ay parang ginagawa ko na lang ng walang pakiramdam. Ang isip ko ay naiwan sa nangyari kanina. Paulit-ulit na bumabalik sa akin ang mukha niya, ang mga luha niya, at ang pagtawag niya sa akin ng anak. Hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin iyon o itaboy. Maya-maya, napansin ng katabi kong tindera na tila wala ako sa sarili. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang lutang ka, sabi niya. Ngumitilong ako ng pilit. Wala lang, napagod lang, sagot ko. Pero sa loob ko, alam kong hindi simpleng pagod iyon. Parang may bagyo na biglang dumaan sa buhay ko at hindi ko pa alam kung paano haharapin ang mga naiwan nito. Hindi na ako nakatiis. Nang sumapit ang hapon, nagpa siya ako umuwi ng mas maaga. Kailangan kong kausapin ang nanay ko. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Pagdating ko sa bahay, nakita ko siyang nag-aayos ng mga damit. Tumingin siya sa akin at agad niyang napansin na may mali. Anong nangyari? Tanong niya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Ma, nakita ko na siya, sabi ko. Parang natigilan siya. Dahan-dahan siyang napaupo. Sino? Tanong niya, kahit alam kong alam na niya ang sagot. Si Papa, diretsong sagot ko. Tahimik lang siya sandali, parang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nakatingin lang siya sa sahig habang unti-unting tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Siya nga ba? Mahina niyang tanong. Tumanggo ako. Inamin niya, iniwan niya raw tayo at hindi na bumalik. Nahawak siya sa dibdib niya, parang nasasaktan. Hindi ko alam kung anong mas matimbang sa kanya, ang galit o ang sakit. Bakit ngayon pa? Bulong niya. Lumapit ako sa kanya. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin ang buong kwento? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, puno ng lungkot ang mga mata niya. Anong gusto mong malaman? Sagot niya. Bakit siya umalis? Ano talagang nangyari? Tanong ko, halos pakiusap ang tono ko.
Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi siya masamang tao, pero nagkamali siya. Sabi niya, may mga pangarap siya noon. Gusto niyang yumaman, gusto niyang magtagumpay. Pero sa paghahangad niya ng mas maganda, iniwan niya ang pamilya niya. Tahimik lang akong nakinig. Akala niya babalik siya kapag maayos na ang buhay niya. Pero hindi niya na nagawa. Hindi siya bumalik kahit kailan? Tanong ko. Umiling siya. Hindi. Ilang taon akong naghintay. Araw-araw umaasa ako na babalik siya. Pero habang tumatagal, natutunan kong tanggapin na wala na siya. Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko. Ngayon ko lang lubos na naintindihan ang pinagdaanan ng nanay ko. Galit ka pa ba sa kanya? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Matagal na, sagot niya. Pero hindi na ngayon. Nagulat ako sa sinabi niya. Bakit? Dahil sa tagal ng panahon, napagod na rin akong magalit at napagtanto ko na mas matimbang ang dala niya kaysa sa akin. Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi ko inaasahan ang sagot niya. Anak, dagdag niya, ikaw ang bahala kung anong mararamdaman mo. Kung magagalit ka, maiintindihan ko. Kung maaawa ka, maiintindihan ko rin. Tahimik akong tumanggo. Hindi ko pa alam kung ano ang pipiliin ko. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakahiga lang ako, iniisip ang lahat ng nangyari. Ang galit ko, ang awa ko, ang sakit at ang pagkalito, lahat nagsabay-sabay. Hindi ko alam kung handa na ba akong tanggapin siyang bilang tatay ko. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi na ako pwedeng bumalik sa dati kong buhay na parang walang nangyari. Dahil ngayon, alam ko na ang katotohanan. At ang tanong na lang ay kung paano ko haharapin ang bagong realidad na iyon. Kinabukasan, maaga ako nagising kahit halos hindi ako nakatulog. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko pero malinaw sa isip ko na kailangan kong bumalik sa palengke at harapin siya. Hindi ko pwedeng takbuan ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Habang naglalakad ako papunta roon, iba na ang pakiramdam ko kumpara sa mga nakaraang araw. Dati, ang iniisip ko lang ay ang pagtitinda at kung paano makakabenta ng maayos. Pero ngayon, bawat hakbang ko ay may kasamang tanong. Paano ko siya kakausapin, ano ang sasabihin ko, at higit sa lahat, handa na ba akong pakinggan ang buong kwento niya? Pagdating ko sa palengke, hindi ko na inuna ang pag-aayos ng paninda. Agad kong hinanap ang pwesto niya. Nandoon siya, nakaupo pa rin sa karton, tahimik at tila pagod na pagod pa rin. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako nag-alinlangan. Diretso akong lumapit sa kanya. Napansin niya agad ako. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at sa mga mata niya, ramdam ko ang kaba. Parang hindi niya alam kung lalapit ba ako o iiwas. Umupo ako sa tabi niya. Walang dala kahit anong pagkain. Ilang sandali kaming tahimik hanggang sa ako nang nagsalita. Pwede po ba kitang kausapin? Sabi ko, mahinahon pero seryoso. Tumanggo siya agad. Oo, kahit anong gusto mong malaman, sagot niya, parang handang-handa na. Huminga ako ng malalim. Gusto kong marinig ang buong kwento. Bakit niyo kami iniwan? Sabi ko. Napayuko siya. Ilang segundo siyang hindi nagsalita pero naririnig ko ang mabigat niyang paghinga. Parang bawat salita ay hirap na hirap lumabas sa kanya. Nung bata ka pa, hirap na hirap tayo. Gusto kong baguhin iyon. Gusto kong mabigyan kayo ng magandang buhay. Tahimik lang akong nakinig. May nag-alok sa akin ng trabaho sa malayo. Mas malaki ang kita, mas maraming oportunidad, dagdag niya. Akala ko, yun ang sagot sa problema natin. Pero bakit hindi kayo bumalik kahit kailan? Tanong ko, diretsyo. Napapikit siya. Sa una, plano kong bumalik agad. Pero habang tumatagal, lalo akong napalayo sa inyo. Sagot niya. Nadali ako ng maling desisyon. Napasama sa maling tao, nalulong sa bisyo. Hindi ko na malayan na napahigpit na pala ang kamao ko. Ramdam ko ang galit na unti-unting bumabalik. Pinili niyo yun, sabi ko, medyo matigas ang tono. Tumanggo siya. Oo, kasalanan ko, sagot niya nang walang pag-aatubili.
At habang tumatagal, lalo akong nahihiya na bumalik. Tapos ngayon, ganito na kayo? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Naubos ang lahat, sagot niya. Pera, kaibigan, pagkakataon, lahat nawala. Naiiwan na lang ako sa wala. Tahimik akong tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba? Awa? Pareho? Alam niya ba kung gaano kahirap ang buhay namin? Tanong ko. Mas kalmado daw ang boses ko pero puno pa rin ng emosyon. Habang kayo, nagpapakasaya sa desisyon nyo. Hindi ako naging masaya. Araw-araw, iniisip ko kayo. Araw-araw, pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Napatingin ako sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nakita ko ang sincerity sa mga mata niya. Hindi yung tipo ng pagsisisi na sinasabi lang para makalusot. Ramdam kong totoo iyon. Bakit hindi kayo bumalik kahit kailan? Tanong ko muli. Dahil natakot ako, sagot niya. Natakot akong hindi niyo na ako tanggapin. Natakot akong harapin ang kasalanan ko. Natahimik ako. Hindi ko inaasahan ang sagot na iyon. Ilang sandali kaming walang imikan. Pareho kaming nakatingin sa lupa, parang niproproseso ang lahat ng sinabi at narinig namin. Sa loob ko, may dalawang boses na naglalaban. Isa ang galit na matagal ko nang kinikimkim, ang sakit ng paglaki na walang tatay, ang hirap na kami lang ng nanay ko ang magkasama. At isa pa man, ang awa, ang makita siya ngayon, mahina, nag-iisa, at puno ng pagsisisi. Hindi ko alam kung alin ang pipiliin ko. Alam niyo, galit pa rin ako, sabi ko, dahan-dahan. Tumanggo siya. Karapatan mo yun, sagot niya. Pero, napahinto ako, hindi ko agad masabi ang susunod kong sasabihin. Hindi ko rin kayang pabayaan kayo. Napatingin siya sa akin, parang nagulat. Hindi dahil tatay ko kayo, dagdag ko, kundi dahil tao kayo at walang dapat na mapunta sa ganitong kalagayan. Napansin kong muling namuo ang luha sa mata niya. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo, sabi niya. Kahit tulungan mo lang ako, sobra na iyon. Tahimik akong tumanggo. Hindi ko pa kayang sabihin na napatawad ko na siya, pero alam ko na hindi ko rin kayang talikuran siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang desisyon, isang itong proseso, isang bagay na kailangan ng panahon. At habang nakaupo ako sa tabi niya, nakita ko hindi lang ang lalaking iniwan kami, kundi isang taong nagkamali, nagsisi at ngayon ay naghihirap sa bunga ng kanyang mga desisyon. Hindi pa tapos ang kwento namin, pero sa pagkakataong iyon, alam kong iyon na ang simula ng pagbabago. Pagkatapos ng usapan namin, hindi agad nagbago ang lahat. Hindi yun parang isang eksena sa pelikula na biglang nagiging maayos ang lahat sa isang iglap. Sa halip, nagsimula ang mga araw na puno ng katahimikan, pag-iisip at unti-unting paglapit sa isa't isa. Kinabukasan, tulad ng dati, nagdala ako ng pagkain para sa kanya. Pero sa pagkakataong iyon, iba nang pakiramdam ko. Hindi na lang ako basta tumutulong sa isang pulubi. Tinutulungan ko na ang sarili kong ama, isang katotohanang mabigat pa rin tanggapin pero hindi ko na tinatakasan. Paglupit ko sa kanya, tumingin siya sa akin na may halong hiya at pasasalamat. Hindi mo na kailangan gawin to, sabi niya, mahina ang boses. Umiling lang ako. Kaya ko naman, sagot ko. Hindi na ako nagdagdag pa ng paliwanag, hindi ko pa kayang ipaliwanag ang sarili kong nararamdaman pero alam kong gusto ko siyang tulungan. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas madalas ang pag-uusap namin. Hindi agad tungkol sa nakaraan, kundi sa mga simpleng bagay. Kung kumusta ang araw ko sa palengke, kung nakakain na ba siya, kung okay lang bang pakiramdam niya. Unti-unti nababawasan ang pagitan namin, kahit hindi pa nawawala ang bigat ng nakaraan. Isang hapon, habang magkasama kaming nakaupo sa gilid ng palengke, napansin kong mas mahina siya kaysa dati. Hirap siyang tumayo at halata sa mukha niya ang pagod. Hindi na po kayong pwedeng manatili dito, sabi ko, seryoso. Mas lalo lang kayong manghihina. Umiling siya agad. Ayos lang ako dito, sagot niya.
"Wag na po kayong matigas ang ulo," sabi ko, medyo napataas ang boses ko. "Hindi ko kayong kayang pabayaan." Napatingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, wala na siyang sinabi. Parang tinanggap na lang niya ang desisyon ko. Kinagabihan, kinausap ko ang nanay ko. Hindi madali ang pag-uusap na iyon. Tahimik siya habang sinasabi ko na gusto kong tulungan siya, na gusto kong dalhin siya sa bahay. Nung una, hindi ko kayang tanggapin, sabi ko. Pero ma, hindi ko rin kayang hayaang siyang mamatay sa kalsada. Matagal na nanahimik ang nanay ko. Nakatingin lang siya sa akin, parang sinusukat kung gaano ako kaseryoso. "Handa ka na ba talaga?" tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ako sigurado kung handa na ako, pero may isang bagay akong alam. "Kahit hindi pa, gusto kong subukan," sagot ko. Napabuntong hininga siya. "Hindi madaling kalimutan ang ginawa niya," sabi niya. "Oo," sagot ko. Hindi ko rin naman kinakalimutan, pero ayokong habang buhay akong nakakulong sa galit. Tahimik ulit siya hanggang sa tuluyan siyang tumanggo. "Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita," sabi niya. Kinabukasan, dinala ko siya sa bahay. Hindi iyon madaling eksena. Tahimik lang kaming tatlo. Ako, ang nanay ko, at siya. Walang nagsasalita ng matagal. Pero sa katahimikan na iyon, may unti-unting pagbubukas ng isang pinto na matagal nang nakasara. Hindi agad naging maayos ang lahat. May mga araw na awkward, may mga sandali na mabigat ang pakiramdam, at may mga pagkakataon na bumabalik ang sakit. Pero sa bawat araw na lumilipas, may maliit na pagbabago. Unti-unti siyang bumabawi, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa. Tinutulungan niya ang nanay ko sa bahay kahit hirap pa siya. Minsan, nagkukwento siya tungkol sa mga pagkakamali niya, hindi para ipagtanggol ang sarili niya, kundi para ipakita na natuto na siya. Ako naman, unti-unti ring natutong makinig. Hindi ko pinipilit ang sarili kong patawarin siya agad, pero hindi ko na rin hinahayaan ang galit na kumontrol sa akin. Isang gabi, habang magkakatabi kaming kumakain, bigla siyang nagsalita. "Salamat sa pangalawang pagkakataon," sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita ang isang estranyo o isang pulubi. Nakita ko ang isang ama, isang taong nagkamali pero nagsisikap bumawi. Tahimik lang akong tumanggo. Hindi ko pa kayang sabihin na napatawad ko na siyang buo, pero alam kong papunta na ako doon. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang kabutihang itinanim ko nung hindi ko pa alam kung sino siya. Ang simpleng pagtulong ko sa isang pulubi ang siyang naging daan para muling mabuo ang isang pamilyang matagal nang wasak. Hindi naging perpekto ang lahat, pero naging totoo. At sa huli, natutunan ko na minsan ang mga taong akala nating nawala na sa buhay natin ay bumabalik hindi para burahin ang nakaraan, kundi para tulungan tayong maghilom at magsimulang muli.